often, pag meron tayong sinabing di maganda, nako, mga Pilipino, galing po natin. Sabihin natin, ay yung sinasadya eh. Kasi masyado ka. Hindi ko naman, I didn't mean na masaktan ka. Sorry na nasaktan ka. Diba? What else? Sabihin natin, nasabi ko lang yun kasi ginaling mo ko eh. Sinabi ko lang yun kasi gutom nga ako eh. Diba? Instead na mag-sorry tayo ng time din talaga, parang biblame pa natin yung tao kasi sabi ko sa'yo, huwag mo kong kausapin pag di pa nakapagkape eh. Pwede ba yun? Kasi sabi ko nga sa'yo eh, bad trip nga ako ngayon, tapos ako sabi mo pa ako. Aray. Tapos ito yung favorite natin. Ayan, sabihan sa dulo. Joke lang naman. Joke. Pag nasaktan yung tao, kasi masyado ka kasing sensitive. Pero question ko po guys, totoo ba talaga na can we really say something we don't mean? Yes, sometimes. I think may part na yes, may mga times na ito yung gusto natin sabihin, mali yung pagkasabi natin. Pero it's not, the word does not say that. Pakita ko ba sa inyo Problem number 2, our words expose the content of our hearts. Some may say na hindi natin sinasadya yung sinabi natin. But itong turo ni Jesus Luke 6:45, basahin ko sa Magandang Balita Bible. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. So it means, kung kung mahilig po tayong, yung masakit tayong manalita, it's not because it's my personality. It's because yun ang nasa loob ng iyong puso. At yun ang lalabas. Okay? That's why po, I want to point out a very important thing. And it is this, na every tongue problem is a heart problem. Kung merong problema sa labi, galing po yan sa puso. Sa puso. Kung may taong mahilig magmarites, sabihin nila, kasi, pastor, kasi ano lang yan bored lang kami. Ano lang siya, ano yun, yung pampalipas lang ng oras. You know? But guys, if someone likes to gossip about others, it's not just a mouth problem, it is a heart problem. It's a heart problem. Kung may tao na mahilig mag-complain, maraming ang biyaya ang Panginoon, pero wala silang naalala. Mahilig lang silang magsabi kung ano ang mali, kung ano ang kulang. That's not just because nahihirapan ka sa buhay. Alam naman po natin na kung mahirap man ang ating buhay, maraming pong tao na mas mahirap ang buhay, di ba? And that's why, kitang-kita niyo po yung mga taong tunay na nagpupuri sa Diyos. Hindi lang po yan yung pag nandito tayo sa simbahan, nagpipray tayo sa Panginoon. The people who really praise God are those people who choose to praise God kahit na dami ng problema. Kung ano ang lumalabas sa kanilang bibig, the moment na nandyan na naman yung problema. If someone is overly critical ng mga tao, it's not your personality, it is your heart. Our words expose our hearts. And guess what? Here's problem number 3. Our words have eternal consequences. Uy, alam niyo po ibig sabihin ng consequence? Consequence? Merong, ano yun? Ano Tagalog ng consequence? Hindi ko malala Ano yun? Merong kapalit? Merong kang babayaran? Wow! Ito po yung sabi ni Jesus, okay? And I don't want you to miss this. I want you to listen to this. This is Matthew chapter 12. Basahin ko po sa 36 to 37. Sabi ni Jesus, I tell you that everyone, say everyone. Everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word that they have spoken. Verse 37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Now I know, may mga tao magsasabi, Pastor, sige, mag-iingat na ako sa aking pagsasalita. Iisipin ko talaga bago ko sabihin. Pero sinabi ko yon at hindi ako magsusorry.
Ingat kayo. Explain ko lang po na this verse, huwag mo munang ipakita yung sulat. This verse, Jesus was talking sa mga Pariseo. Okay? Ang mga Pariseo, mga religious mga people yan. Diba? Pataas sila sa simbahan. Marunong sila magsalita, magpakitang tao. Pero Jesus was telling them, mga hipokrita kayo. Mahilig kayong magpunta ng church. Yung mga salita nyo, siguro sa mata ng tao ay okay, pero kita ng Panginoon ang tunay na motibo ng kanilang mga laro. Yung mga ginagawa nila. Whether you intended it or not. If you are using your mouth to glorify God, God will be praised. God will reward you. Can I hear an amen?